Ibang klase talaga si Sara Duterte, Vice President. Mas mahalaga sa kanya ang mag-travel kaysa kanyang personal na harapin ang kanyang kaso sa impeachment court. Okay? Ito ay matapos nga po na humingi ng travel authority at inapruba ng Malacanang na ito ay nagpunta ho sa iba't ibang bansa sa Europe. Ang kanyang travel authority ay nagsimula pa ng July 16 hanggang 31 o 30 nitong buwang ito. So, 2 linggo. Sa tingin po ninyo, tama ba na mas pinahalagahan ng pangalawang Pangulo na mag-abroad, umikot sa Europe, kaysa sa harapin ng betrayal of public trust at graft in corruption kaso na nililitis dyan po sa may impeachment court sa Senado? Kasi ganito po yan eh. Kung seryoso at linisin at malinis ang pangalan, di ba dapat harapin ang kaso? Although nandyan yung mga abogado. Pero dahil prinsipyo na ang pinag-uusapan dito, pagkatao na at posisyon ang nakataya dito, mamamayang Pilipino ang complainant sa betrayal of public trust at graft in corruption, ipalagay ko'y dapat ay harapin. Pero hindi po niya hinaharap. Last time nga nagpunta ng Senado, kahit iniimbitahan siya, hindi nagpunta doon sa trial, doon lang siya nagpunta sa opisina ng mga defense counsel. Humarap sa media, walang question and answer, nagbigay lang napakaigsing statement. Ganon. Di ba pag gusto mong maging presidente, dapat ikaw ang lalapit sa tao. Dapat kaya mong harapin ang lahat ng hamon. Dapat meron kang panahon sa ganitong mga challenge, sa ganitong sitwasyon, lalo na ang kaso ay betrayal of public trust at corruption. Mas matutuwa ang taga-suporta niya at mamamayang Pilipino kung siya mismo ang sasagot at magpapaliwanag sa isyu. Baka maliwanagan. Kaysa sa yung kanyang mga abogado ang magdidepensa, although karapatan nila yon, pero wala naman siya. Alam mo, kung nandito lang sa Metro Manila, nakikiramdam na kayo, baka okay pa eh. Pero yung totally iniwan ang trial, iniwan ang bansa, nagpunta sa ibayong dagat ng ganun katagal, aabot ng 2 linggo, kasagsaga ng trial. Yun po yung hindi ko rin maintindihan. Kung sino nag-advise niyan, o kung diskarte niya yan, ay isa hong malinaw na wala siyang pakialam sa reklamo ng mga complainant sa kanya. Paano pagkakatiwalaan ng ganon? Kung halimbawa maging Pangulo siya, baka pag inimbestigahan, ganon din. Ngayon pa lang, Vice President na, hindi umaharap sa investigasyon ng maayos eh. Di lalo na ho pagka mas mataas na posisyon ang nakuha niya. Di ba? Itong kaparusahan ng impeachment trial ay removal, pagtanggal sa kanyang posisyon, perpetual disqualification, pagbabawal ng maghawak na kahit anong posisyon sa gobyerno. Napakaseryoso po niyan ng mga kaso at saka ho pananagutan. Palagay ko, mas importante yun ang pagtuunan ng pansin kaysa mag-travel. Makakatulong ba sa ekonomiya ng mga Pilipino ang kanyang mga travel? Ngayon, kung personal naman yan, edi lalo nang hindi maganda. Kasi pag personal, parang totally inignore mo, binaliwala mo, dinedma mo yung iyong pananagutan at dapat mong sagutin sa kaso kung personal yung travel. Kung official naman, kung ano man yan, ganun bang kahalaga yun? Di ba? Kung kaya mong humarap sa mga kausap mo sa labas ng bansa, dapat mas kaya ring harapin ang mga Pilipino para madinig at makita ng mga Pilipino ano ang kanyang depensa, ano ang kanyang personal na mga sagot dito sa mga maraming tanong sa isyu ng graft in corruption at betrayal of public trust. Hindi po biro yung pagbabanta na na-justify na sa impeachment trial na talagang siya ang nagbanta, siya ang nagmura, siya yung may sabing may inatasan na siya
para sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Walang ibang nagsasalita sa mga video na iniharap ng prosecution at iniharap din ng depensa. Siya talaga yun. Siya lang ang makakasagot nyo kung bakit niya ginawa yun. Hindi katanggap-tanggap na i-deny yun at hindi naman i-deny ng mga defense team. Walang nagtinay na abogado na hindi si Sara yun. Dahil obvious naman si Sara talaga. Ang pwede lang maglinaw noon, bakit siya nagbanta? Sino ang kanyang inutusan? Si Sara Duterte lang ako pwede sumagot doon. Pagdating sa confidential fund, siya lang din ang pwedeng sumagot dyan. Sino nga ba ang gumastos ng pera? Pagdating sa mga transaksyon sa bangko, siya din lang ang pwedeng sumagot niyan dahil kanya yung account. Kung sino at saan galing, saan napunta ang mga bilyon-bilyon transaksyon. Hindi ka panipaniwala kung abogado lang ang magtatanggol dyan. Dahil personal account ng mag-asawa yon. Personal din siya ang may hawak ng confidential fund. Kaya alam niya kung sino gumastos doon. Diba? Yung statement of asset and liabilities, kanya yun. Personal na kanyang property at are-arean at saka liability kung meron. Liabilities kung meron. Siya rin nakakaalam noon. Ganun pong kahalaga ang kanyang dapat na pagharap sa trial. Pero hindi niya ginagawa. Sa halip pa travel. Ayan. Yan po yung aking observation at opinion dyan. Kayong mga mamayang Pilipino, pro o anti-impeachment, pro o anti-Duterte, payag ba kayo? Okay lang ba sa inyo na i-deadma o ibaliwala? Ang dating parang baliwala lang sa Vice President itong isyong ito. Kung saan kahit yung mga kababayan nating nasa abroad na ibang oras at araw nagpupuyat, nagpapagod, kahit nasa trabaho, nagmomonitor kung anong nangyayari sa trial. Tapos yung akusado sa trial, biyahe-biyahe lang. Katanggap-tanggap ba yun? Paano ka naging ina? Ang Pangulo ang siyang ama ng bansa. Ang pangalawang Pangulo, dahil siya yung babae, siya yung ina ng bansa. Ay itong mga anak mo at ang mga mamaya naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ng kaliwanagan. Hindi harapin at hindi maipaliwanag ng personal ng isang ina. Ang Vice President. Ganon po ang dating. Hindi ko sinabing wala siyang karapatang mag-travel. Ang sinasabi ko lang dito, yung hindi niya pagharap sa pananagutan o sa dapat niyang sa panagutan at sagutin, yun po yung nakapagtataka. Hindi sapat na abogado lang ang magtanggol sa kanya. Kung totoong may pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino, nag-aambisyon pang maging Pangulo, harapin ang problema. Huwag talikuran sa aking opinion. Please like and share, subscribe and follow.